alam ko yung pagmamahal ng bilang anak, bilang sa ama na ano siya sa akin, naaawa. Na mahal niya pala ako. Kasi ang hindi ka mahal ng anak, kasi hindi niya masasabihin ka na, huwag ka na diyang gumalaw, huwag ka na diyang umayos. Pahinga ka na lang dyan. Kasi alam kong mga kalingap, papagpalang hapon po. Mga kalingap, ngayon po ay pupuntan po natin si Mang John. Kukumustahin po natin mga kalingap. Andito daw po mga kalingap yung kanyang bahay. Papasok. So let's go. Sama niyo po ako mga kalingap. Ito yung bahay ni Mang John. Bisitahin po natin si Mang John. Kumustahin. Total wala naman po siyang pasok ngayon. Nagtanong-tanong po ako kanina kung saan yung bahay nila Mang John. Mang John. Mang John. Uy! Dito ka pala nakatira. ay, dito. Nagtanong-tanong ako sa labas. Nagtatanong ka? Hindi ko naman alam itong bahay niyo, kaya nagtanong ako dyan. Oh. Nakikita kita sa labasan. Dito ka pumapasok. Dito. Papasok dito. Kilala ka na pala dyan sa labas? Kilala ko dyan. Grabe, mag-mic ka Mang John. Pintuan natin. Kilala ka pala dyan sa labas, Mang John? Kilala ko dyan. Pagtanong ko pala dyan sa may tindahan, sabi ko, kilala niyo po ba si Mang John? Yung nagtatrabaho po kay Kalinga para palayang lakad lang. Panayan lakad mo lang daw dyan? Hindi ka man nagsumasakay? Hindi. Naglalakad ako dyan. Kumusta ka naman, John? Ay, ito. Pag wala ako kay Kalinga pag Sabado, day off ko kasi pag Sabado, nandito ako. Nag-aayos-ayos ng bahay. Tapos magtutupi ng damit kasi yan ang gagawin ko dito eh. Kasi yung anak ko lagi nasa school. Katulad ngayon, wala na naman, nasa school daw, nagpaalam sa akin, baka daw umalis siya. May ginagawa silang assignment at may mga project sa school eh. Minsan pag Sabado nandun. Kaya nga minsan di yung nakakasilpa pag linggo. Sabi ko, saan ka ba napupunta kasama daw niya klase niya gagawang project. Kasi grade 9 na siya Pag high school na, may ginagawa na silang activity, yung mga ano sa school. Kaya sabi ko, kanina nandito. Hindi mo na naabutan. Kaya tuwing Sabado pala ito ang ginagawa mo dito? Dito. Pag wala kang pasok kay Kalinga. Pag wala kang pasok. Ano yung mga ginagawa mo dito? Pag wala kang pasok? Maglilinis, magwawalis, tapos maglalaba ako dyan mamaya. Magtutupi muna ako ng mga damit. Tutupiin ko muna. Ay, Kuya Starax, pag magtutupi muna ako. Habang nag-uusap tayo, magtutupi muna ako. Sige. Para At sakto din, walang vlog ngayon. Ay, walang vlog kayo ngayon. Para makapagpintuan tayo. Ay, pag Sabado wala kayong vlog. Ngayon lang kasi 'di ba kagabi may occasion tayo. Birthday ni Julian. Oo nga. Sobrang saya mo nga doon Nagtatalong ka. Ngayon lang ako lang naka-enjoy doon sa birthday ni Julian. Ilang buwan na kayo nakatira dito? 2 taon na. Taon na. 2 taon na nakatira dito. 2 na. Nauna kami dito sa kanila. Nauna. Nagupa din sila? Nangungupahan din yan. 2,500, 2,500, 2,500. Ay, di sa kabila, 3,000. Dyan? May taas kasi sila May taas yan. Ganun. 3,000. Ang CR namin, nandiyan sa likod. Maliit lang din yung CR dyan. Isa lang din yung CR dyan? Yung may-ari nito, nagsisimba din sa church. Si Onong. Ka-charge ko din. Kasi yung may-ari nito, dating ni Kuya Baldo sa Mercedes. Kasamahan? Oo, doon sa ano ba tawag dito? Yung dating naging lang ni Kuya Rab ng mga senior yung nangungupahan. Kaso lang minsan may tulo na dyan. Yan, may nilagang kong basahan. Tapos yung sa likod, natagas yung tubig. Dyan? Natulo dyan? Ito pala yung anak mo? Oh yan, nag-graduate yan ng grade 6. Sino naman to? Ayos. Kalingap Rab yan. Kalingap Ian. Si Ian. Ayun, baby pa si Rabay. Si Baby Rabay. Ang dami ngayong picture dyan. Sino? Ito yung asawa mo? Yan yung asawa mo? O yan. Ang mama ng anak ko. Kaya kamukha nung mama niya. Family picture ano? Family, Ayan. Family. Nakasimangot baga? Nakasimangot. Buntisin yan. Pag nagdili, ganyan yung mainit ang ulo. Ayan, tapos, ano po. Ito pala yung ginagawa mo dito, pag day off mo, Parang wala ka rin pahinga, Ay, oo.
Kailangan pag naglilinis kasi ako dito dahil ako lang naglilinis. Wala man ako asawang kasama. Kami lang dalawa. Eh, ganito, inaayos ko yung mga gamit dito minsan eh. Dahil sa yung anak ko, wala. Laging wala din minsan. Kaya ako lang nandito. Lagi pati walang tao dito. Kasi yung anak ko lagi ding wala. Ako naman, pag nandun sa bahay nila Kalingap Rab. Sa bagay, tuwing Sabado ko lang naman dito, ano? Tuwing Kasi Sabado. buong linggo mo, nandun ka sa coffee shop, ano? Bukas nandun na naman ako. Ano-ano pa yung ibang mga ginagawa mo dito maliban sa pagtutupi mo, Mang John? Naglilinis ako ng CR. Maglilinis ang CR, nagsusunog ako minsan ng basura dyan. Kasi minsan wala dito dumadaan ng nagtatapon ng basura, sinusunog ko na lang. Andiyan yung basura namin kasi kailangan dito malinis. Kasi minsan may napunta yung mga aso, mga dinadang plastic, mga manok, minsan dyan. Para din naman wala kang pahinga, no? Tuwing Sabado, pahinga mo na dapat relax ka na, pero ikaw pa rin yung nagiging ina at ama ng anak mo, no? Ayo. Kasi wala mag-a-assist. Sa dito, ako lang. Dahil kung may asawa ako at nandito yung asawa ko, kung sakaling magkasama kami, siguro siya ang magagampanan nito, siya ang magawa. Kaya nga. Ano yung pakiramdam mo na ikaw yung nagiging ama't ina ng anak mo? Kahit mahirap, siyempre, anak ko yun siyempre, tungkulan bilang magulang, katungkulin ng isang magulang, kailangan, ikaw ang gagampanan mo. Gagampanan mo yung katungkulan bilang magulang sa anak. Kasi maglilinis ang bahay. Dito. Pero kahit na may mga... Kahit ganun yung ginagawa mo, hindi yung nawawala sa yung panayang tawa-tawa, ano? Ayo. Kasi pag masaya ka pa rin, ano? Laging iniisip natin problema, wala matanda tayo. Kailangan natin lang, lagi lang happy. Lagi lang tayo. Laging happy lang. Ina-enjoy mo lang yung mga ginagawa mo? Ini-enjoy ko na lang. Tinutulungan ka naman ng anak mo pag halimbawa, pag nandito siya? Siya yung maghuhugas. Yan ang niyan dyan. Total naman, idadalawa lang kami dito. Kaya sabi ko, ikaw ang mga anak dyan maghuhugas. Kaya siyang dyan na nakaano. Sumasunod pag naman niiwanan siya? ko man siya dyan, siya ang nagsasaing dyan. Okay. Wala man siya na yung problema. nagluluto sa sarili niya, no? Malaki naman na Kaya sabi ko, marunong ka na dapat sa, dahil lalo tayong dalawa lang, magsasaing siya. Minsan, pag hindi siya nasaing, doon na siya nakain sa school. Nabaon na siya lang ng kanin. Minsan ba kinakumusta ka rin ng anak mo? Like, tatanungin ka ng anak mo, Papa, okay ka lang ba? Baka napapagod ka na? Napapagod. Wala, tinatanong lang ako na kung ayos daw ang trabaho ko kay Kuya Rab, kung ako'y maayos naman doon at yung hindi ako nahihirapan. Sabi ko, ayos naman. Kasi mahirap din na pag hindi ako magtrabaho, saan tayo kukuha ng panggastos natin sa araw-araw, tapos sa baon mo, pangbili mo, dyan, pagkain. Kaya yung sinatanong ko sa kanya, yung sinasabi ko sa kanya, pag napagtapos naman siya sa pag-aaral, pag siya, matrabaho siya siya din matulong sa akin sa siyempre matanda rin man ako siyempre yung anak ko ayun ngayon malaki na ngayon, binata na, kasi marunong na ma-in-love. Pag mo na mag-in-love, kasi may crush na pag-aaral mo ng atupagin niya. Yan ang sabi ko sa kanya, pag-aaral mo ng sabihin mo sa kanya, huwag ka munang mag-aasawa na kasi kita mo ako, yung nangyari sa akin, di ba? Isipin mo palagi yung pinagdaanan ko, lahat ng bagay na mahirap ng aking pinagdaanan sa buhay. Lagi mong sabihin sa kanya yon. Ina nga sinasabi ko sa kanya. Kaya pag-aaral, ang intindihan, mas maganda ang may pinagkatapos dahil ako hindi ako nakapagtapos hanggang lang ako, grade 3. Mahirap kasi ang buhay namin noon at maaga akong naulila. Kaya sa kanya lang tinutuon ko sa kanya yung hanggat inaalalayan ko bilang magulang sa kanya hanggang makapagtapos sa pag-aaral niya.
Kasi mahirap din na hindi nakapag-aral. Yan ang kayamanan ang pinag-aralan. Kahit saan ka pumunta. Pag-aaral talagang dapat. Masipag po yung anak mag-aaral. Hindi yun para absent. Ayaw niya mag-absent. Kaya nga lagi nasa school. Kaya halata ako sa anak ko masipag sa pag-aaral. Yan ang gusto ko sa anak ko. Nung bubulakbol, nasaan sa pupunta? Hindi naman. Halata ako sa anak ko eh. Yun din ang sabi ng teacher niya na masipag sa pag-aaral. Laging active sa school. Lagi nasa school. Tapos lagi nakagawa lagi ng assignment. Tapos yung mga projects. Mang Jun, tapos ka na dyan? Ay, ito ayusin ko. Kuya, doon muna akong yung ng ugasan ng anak ko. Kasi niwan yung anak mo yung mga ugasan? Oo. Kasi wala mo masyadong ugasan dahil maliit. Namin dito dadalaw lang man kami. Nakahugas na pa yung anak ko. Arayusin ko lang dito. Ito yung dala sa akin yung binigay sa akin. Yung galing sa birthday ni Julian. Ay, sa mga kalinga po. Hugasan ko muna ito. Kasi dami akong... Sabi yung ginagawa ko pala pag wala kang pasok kay Kalinga Prab, parang wala ka rin pa yung Kasi dito gumagawa ka rin. Kasi minsan yung mga alikabok na yung ganyang agyo na kailangan malinis. Buti hindi ka naiirita, Ay, hindi naman. Di ba minsan mga lalaki ganun eh? Oo. Lalo pag sulo ka. Minsan, naiirita din ako. Minsan wala din mood na Kasi lang, hindi. Pero pag nasa man ako, nililinis ko. Kasi iniisip ko bukas nandun na naman ako sa bahay ni Kalinga Prab. Yung isang araw na pahinga ko, dito ko lang tinutuon dito sa bahay. Tinutuon ko dito. Kasi, yung anak ko naman, minsan sa umaga wala, naalis. Mga nganto lang ngayon, 9. Nagpaalam man yun sa akin, nandito yung kanina, iniwanan ko eh. Sabi niya, mapunta daw siya sa school. Ay, sabi ko, sige. May activity. Daw sila sa school. Sinundo nung kaklase niyang isa eh. Kala ko maabutan ko pa. Hindi ko na naabutan. Tagal na ako dito nangungupahan. Nung 2020... 2023. 2022. Bago ako pumasok kay Kalinga Prab. Dito na ako nagdumpahan. Kaya mga 3 taon ako pagkatapos itong 2025. Kasi mahirap din makakuha ng upahan ng bahay eh. Kasi unang-una, mahal na mga upa dito, mga arkila dyan na bahay. Mahal. Nasa 3,500, 3,000. Ay, dalawa lang man kami. Tama na yung sakto lang sa amin yung dalawa. Dahil, malay mo, pagdating ng araw, magkaroon din kami sariling bahay. Yun ang panalangin ko lang, magkaroon ng sariling bahay. Kasi mahirap din, hindi ka man habang buhay na mangungupahan. Dahil unang-una yung iuupa mo, bis mo, pwede mo iipon-ipon, panggastos ninyo. Ngayon makalis yung ko, iniisip ko, pagdating ng araw, saan ko kaya, baka ilapit ko din kay Kuya Rab kung sakali, pag-college ang So dahil malaki ang tuition sa pag-college, lalo pag magkano na sa pag-college. Ay sabi nga anak ko, paano yung pag nag-college ako? Sabi ko, kaya ko yung anak, dahil isa lang mang pinapaaral ko, ikaw lang eh. Kung maigi kayo, 3 iba naman na yung kapatid niya sa side ng mama niya na padalawang asawa, iba na sa side niya ng tatay ng stepfather niya. Ay siya, ayaw niya talaga sa mama niya, gusto niya sa akin. Kasi ayaw niya doon, mas malapit yung anak ko sa akin, sa isa sa mama niya. Kaya yun ang ko sa anak ko. Siya pati pagtanda ko, siya man pati maano sa akin, mga guide. Kaya lahat, pinapagsisikapan ko sa pag-aaral sa anak ko lahat. Hindi lang ako iniisip ko mag-aasawa pa ako, hindi. Dahil iniisip ko, ang hirap na kasi ang buhay namin eh. Natulad ngayon, na kaming bahay na sarili.
Kaya hindi ko iniisip muna mag-aasawa. Kung may mag-aasawa ko, yung, sana may sarili ng bahay, na maging maayos na ako, wala nang iniisip na problema. Kaya minsan, tinutuon ko na lang lagi alam nakapokus sa pagtatrabaho kay Kalinga Prab. Doon na lagi ko, dito, punta kay Kalinga Prab, dito, doon, kay Kuya Rab lang. Dito, mapahinga, yan, maganito, maglilinis ng bahay. Kaya, ang hirap din. Kaya dito lang ako lagi nakapokus. Pag linggo, malinis doon, yun, punta sa church, sa simbahan. Masimba yun. At ngayon, ganun, tuloy-tuloy. Ngayon ang ginagawa ko lang dito. Kaya, ang anak ko naman lagi nakapokus sa pag-aaral. Kaya may, ang panalangin ko lang ngayon, magkaroon ako sariling bahay. Yun ang request ko sa buhay ko. Kasi gusto ko yung talagang masasabi kong amin na eh. Kasi pag sa sarili na, wala ka ng problema. Dahil sarili mo na yung bahay eh. Mismong wala ka ng problema yung iisipin. Dahil ganito, nung umupang ka, ipabayad ka pa sa ilaw at tubig. Hindi pa kasama sa tupay. Kaya tuloy-tuloy lang ang buhay. Kaya hindi mo lang sumusuko hanggat malakas. Kailangan pa pinapanalangin sa Panginoon na huwag ako bigyan ng sakit, malakas ang kalusugan. Yun. Okay lang yung natural na yung sama-sama ang pakiramdam mo, yung nasakit ang ulo. Natural yung sa tao. Huwag lang yung mayroong malalang sakit na nauospital. Kaya yung pinapanalangin ko sa Panginoon na healthy kami yung dalawa ng anak ko. Wala kaming binibigyan ng sakit, anong karamdaman sa katawan. Yun ang mahalaga sa buhay. Laging di nakakalimot sa Panginoon. Kaya yun lagi kong pinagdadasal sa Panginoon. Ay mamaya, natin ko yung tatapusin. Magwalis-walis muna ako. Kasi Bakit may lakad ka ba? Wala, may bibilin na ako sa labas. Oh, sige. Pawalisan ko muna. Grabe, parang wala ka rin pahinga, no? Sa ginagawa mo, no? Kailangan ko, talaga. Mang John, grabe, parang wala ka rin pahinga, Mang John. Oo. Grabe. Si Mang John, sobrang sipag po talaga ni Mang John, mga kalingap. Ayan mo, Mang John, at baka may mga sponsor na magtulong sa'yo, Oo. Ipagpipray natin yan, Paabot ng tulong, ibibigay natin kay Kalingap Prab, Ay, oo. Para dun sa lupa mo, Sa bahay mo, lupa, kung sakaling tatayan. may tumulong. Di ba, pag naipon yan, malay natin may mga tumulong na, Mang John. Mang John, mayroon akong bigas doon sa kotse, kunin natin, bigay ko sa'yo. Total, palabas ka naman. Pero ito, bigyan kita ng pera. Ito, para kahit paano, mayroon kang allowance, Mang John, Ito. Oh. Ay, thank you. Thank you, Kuya. Bilangin mo, Mang John, kung magkano yan. Ay, thank you po. Magkano yan? 1.5. Ha? 1.5. Yan. Salamat, Kuya. Salamat ko sa yan at kahit paano may panggastos sa sus ka, Oo, salamat, Kuya. Malay mo, may mga sponsor na magbigay sa iyo, Oo. Salamat, Kuya, sa binigay mo sa akin. Malaking bagay yun sa akin to dahil pang araw-araw namin at sa ng anak ko po. Minsan may project siyang ginagawa, binibigyan ko siya minsan ng 200 dahil sa project niyang binibili niya sa school. Tapos yung mga sa assignment niya, kung anong binibili niya sa paggagawa ng project sa school. Katulad kahapon, binigyan ko siya ng 200 dahil sa school. Kaya sabi ko, sige. Nag-iwan lang sa kanyang 50, sabi ko sa kanya, pambili niyang ulam. Kaya siya na lang daw bahala. Ay, masipag din yung anak ko. Sabi pa, huwag ka na dyan gumalaw pa. Huwag ka na dyan magsayang. Ako na dahil kaya ko man dyan. Ayaw niya din ako mapapagod. Sabi nga niya sa akin, ba't ka nahiyak, Man John? Naluwa ka na naman na. Natutuwa ka sa anak mo dahil natutulungan ka na niya, Masarap pag may anak na gano'n, Yung baga nakikita niya, na-appreciate niya yung pagod mo. Pag nakikita ka niya napapagod, parang siya na yung nakakapansin na, huwag ka nang gusto ko niya ng tulungan, Yan yung kinakaiyak mo, gano'n. kasi ramdam ko yung pagmamahal ng bilang anak, bilang sa ama na siya sa akin, naaawa. Na mahal niya pala ako. Kasi ang hindi ka mahal ng anak, kasi hindi niya masasabihin ka na,
huwag ka na diyang gumalaw, huwag ka na diyang umayos. Pahinga ka na lang dyan. Kasi alam kong na papunta-punta ka kay Kalingap Rab, wala ka din pahinga. Dahil minsan, andun ka lagi nakapokus sa trabaho. Dito, pahinga ka lang dyan. Ako na masaing dyan. Di ka na magsaing dyan, marunong ako pa. Huwag mo na akong alagaan na kaya ko na yung sarili ko. Kasi nga anak ko, 17 na. Hindi na siya nagpapaalaga. Kinagabayan ko lang sa pag-aaral. Yun lang katungkulan ko bilang ama. Gabay lang ako sa pag-aaral niya. Pero yung inaano ko pa siya sa pagkain, hindi. Kaya niya. Hindi. Sabi ko lang sa kanya, anak, huwag ka magpapalipas ng gutom. Kasi mahirap magkasakit. Kasi pag nagpapalipas kang gutom, syempre magkakasakit ka, nalilipasan ka sa gutom. Kaya sabi ko, lagi ka alagaan yung katawan mo. Hindi naman kita, lagi ako nakapokus kay Kalinga para sa trabaho ko. Syempre mahal ko ang trabaho ko eh. Kaya sabi ko, anak, bahala ka na. Alam ko naman malaki ka na. Kaya marunong anak ko. Kaya yun yung kinakatuwa ko sa anak ko, marunong siya sa buhay niya. Kaya alam ko pagdating ng araw, siya makakatulong sa akin. Yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon. Kaya thank you, nagkaroon ako ng isang anak. Kahit isa lang ang anak ko. Naramdam ko yung pagmamahal bilang anak sa ama. Kaya malaking tulong na yun sa akin, binigay ng Lord sa akin ng nag-iisa kong anak. Na may malasakit sa akin, may pagmamahal bilang anak sa magulang. Thank you po Lord, kaya yung binigay sa akin. Kaya alam ko, ramdam ko, mahal ako ng anak ko eh. Ayaw niya ako magkakasakit. Pag may sakit pati ako dyan, siya na inuutosang bumiling gamot. Ginaganon-ganon niya ako. Hinihilot niya ako ng ipikasin. Pag masasakit ng katawan ko, may mga lamig-lamig. Masakit ng baywang ko. Kaya malaking tulong yung anak ko sa akin. Kahit walay kami ng asawa ko. Kaya thank you po. Karoon ako ng isang anak na mabait at maalagain po. Maalalanin. Yan ang gusto ko sa anak ko. Kaya thank you po. Yun, Mang John. Napayak ako sa'yo eh. Napayak ako sa vlog natin ito, Mang John. So, Mang John, tara. Ibibigay ko sa yung bigas doon. At para makatagdag sa pang araw-araw mo. So, ayun po mga kalingap. Salamat po. Medyo lumuha ako sa mga kwento ni Mang John. Bilang isang ama, magulang, ramdam ko pag ganun yung anak nyo, ganun yung anak mo, masarap sa pakiramdam. Kaya po mga kalingap, salamat po sa inyo lahat, sa lahat ng mga viewers na patuloy na nanonood po sa vlog kong ito. Kay Mang John, sana po mga kalingap may mga tumulong. Pwede po kayong magbigay, magpabot para kay Mang John po mga kalingap. Yan, mga kalingap, at sa panonood nyo po sa vlog namin Mang John, nandito po ako ngayon sa kanila. So, hanggang dito na po mga kalingap. Salamat po sa lahat, sa lahat ng mga nanood sa vlog kong ito. Ingat po kayo palagi. Yan. Ilayo kayo ni Lord sa anumang karamdaman, pagsubok, at sana bigyan kayo ng malakas na pangatawan. Yan. Salamat po mga kalingap. Siyempre po sa Team Kalingap, sa panguna po ng Kuya Bal, Ted na, Kalingap Rab, Ma'am Jackie, sa lahat ng K-Boys, sa lahat ng sponsors, viewers, maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito lang po ang vlog ko kay Mang John. Salamat po and just love you po. Yung bigas ha. Dalawang sako yan. Sige. Sige Mang John, sige. Ingat ka.